Mga kaibigan, mga kapatid, kawawa ang naniniwala sa doktrina na purgatorio. No, so kung para nitong mga anti-Catholic, di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan, sige nga, saan mabasa sa Biblia yung turo nila na kawawa ang naniniwala sa purgatorio? Wala. Sa kanila lang yung deklarasyon. Di ba, double standard sila? Pag ang simbahang Katoliko'y magdeklara, di dapat maniwalaan. Gawa-gawa lang yan ng tao. Eh, sige nga. Bakit sumusunod kayo sa kalendaryo na idiniklara ni Papa Gregory XIII? Wala naman yang mabasa sa Biblia. Kung di kayo maniniwala sa deklarasyon ng otoridad sa simbahang Katoliko, eh magawa na lang kayo ng sarili niyong kalendaryo. Kung di kayo maniniwala sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, huwag kayong maniniwala sa Biblia dahil ang Biblia idiniklara yan sa iba't ibang konsilyo ng simbahang Katoliko. Dahil alam natin mga kapatid, palpak kasi yung aral ng mga anti-Katoliko na sola scriptura, Bible alone. Biblia lang. Bakit palpak? Wala namang mabasa sa Biblia na sola scriptura. Wala namang mabasa sa Biblia na Bible alone. Pero pinaniniwalaan nila yan. Okay, tuloy natin itong isa pang anti-Katoliko. Ang purgatory doctrine, usa ka dapit nga human ang mga Roman Catholic members mamatay, adto sila dito ihapit, kay dito sila hinluan o hingpiton ang ilang pagkamataro. Sabi nitong isang pastor na naman na si Velasco, Reverend Velasco daw, na ang purgatorio ay isang lugar kung saan doon gaganapin ang pagiging banal ng mga Katoliko. At doon umano gaganapin na magiging banal. Ang ilang pagkapalaan. Sa to pa dito sila hinlui. Doon sila dadalisayin. Sige. Balik natin ang punto nito. Yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos 9:49 na ang bawat tao ay dadalisayin sa pamamagitan ng apoy. Tanong, kung para sa mga anti-Katoliko ay impyerno lang at para sa kanila, impyerno at langit, yung apoy na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na dadalisay sa bawat tao, ano yan? At yung sinabi sa unang Pedro Kapitulo 3:19 na ang mga espiritong nabilanggo, nakulong sa Spanish Bible, a los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Hindi lang yan. Etong sa Spanish Bible, may mabasa nating Spanish Bible na ang unang Korinto Kapitulo 3:13, purgatorio talaga ang mabasa sa Spanish. Bakit? Ano ang salin sa Tagalog? Ito ang salin sa Tagalog. Makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Pagkatapos sabi nila, di yan mabasa, letra por letra, di yan mabasa. Okay, tuloy natin. Ito sila balaana, aron nga mubalhin sila padulong dito sa paraiso gikan sa purgatorio. Mao na ang ilang doktrina.
So bisag unsa ka matinumanon ang Roman Catholics, way paglaom sa kaluwasan kay Yun. Kahit umano, kung ano man ang kabutihan sa mga miyembro, wala na umanong pag-asa sa kaligtasan. Konklusyon lang yan ni impostor, pastor pala, no? Na una, kung yun ang interpretasyon nila, lalo nang walang paglaom sa kaligtasan ang anti-Catholic. Imagine, pinadayag 21, pahayag 21, pahayag 21, 27, walang sino man na makapasok sa langit na may maliit na kasalanan. O, see? Imagine. Yan? Okay, tuloy natin mga kapatid. di kamatay ang puan dito. Unya, ang iyang kaimtang dito sa kalayo magdepende sa kadaghan sa mga pagampo diri sa mga buhi. Ya karon, more prayers, more chances, pero more payment. Mo na ha? Tinuod mo na ilang itudlo. Yan ang sabi ni Pastor, more prayer, more payment. Yan ang argumento ni Pastor. Ona, yun po bang panalangin at pagbigay ng pera sa simbahan, sa templo, di ba yan biblical? Halimbawa, yung mga anti-katoliko, di ba? Ang mga anti-katoliko, mga kapatid, nagbibigay din sila ng pera, handog sa kanilang mga pastor. Pero walang epekto yan pala para sa kanila. Ya? Walang kabuluhan pala. Pero kung tingnan natin ang Biblia, ito ang mabasa natin sa ikalawa Makabyo 12:44-45. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabuhay, magiging kahangalan lamang na ipanalangin pa ang mga namatay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat na namamatay na nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantipala. Ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang nagkasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So naghandog ng salapi sa templo si Judas Macabeo para sa kaluluwa sa mga namatay. So, ngayon, sa lumang tipan pa lang, meron ng aral ang mga Hudyo na kahit yung mga tao na namatay na nasa kabutihan, dadaan talaga sa tinatawag na kaunting pagtiis sa apoy. Pero, kahit may kaunting pagtiis sa apoy, makakamit nila ang malaking gantimpala. Asan yan mabasa? Nasa Biblia yan. Karunungan ni Solomon, Kapitulo 2, versikulo 6. Ito mabasa natin. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila nakaranas ng kaunti mang paghirap sa akala ng mga hangal. Ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila na ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila'y nanahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinaparusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Imagine, may kaunting pagtitiis daw, tumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila ay karapat-dapat. Sila'y kaniyang sinubok
tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Anong tawag nila dyan? Anong tawag nila dyan? Na dadaan sa pagsunog. Impyerno yan. Lalo na ang sabi ng ating Panginoong Hesus Marcos 9:49, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. May apoy na dadalisay. Bakit ganon? Siguro, itanong sa iba, bakit ganon? Na merong magdalisay na apoy. Una, para na binasa natin ang Pinadayag 21:27, walang sino mang makapasok sa langit na may konting kasalanan. Ito mga kapatid, halimbawa, nagmamaniho ka ng sasakyan, pagkatapos nabangga mo ang sasakyan ng kaibigan. Dahil kaibigan mo siya, natural, pinatawad ka. Pero may obligasyon ka na dapat i-repair mo ang damage sa sasakyan niya. Ganon din ang tao na may kasalanan. Kahit pa nagsuri na ang naturang tao, meron pa tayong tinatawag na reparation to the damage. At kung di natin yan ma-repair habang buhay pa tayo, yon ay i-repair natin sa kabilang buhay kahit yung kasalanan na yan ay pinagsisihan, ngunit di pa lubos na bayaran. Yung tinatawag na reparation to the damage. Kung tandaan ninyo sa Exodo Kapitulo 22, versikulo 5, ito'y mabasa natin. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kaniyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kaniyang bukirin. Sa pag-repair lang yan ng damage. Meron talagang pagbabayad. Ibig sabihin, the beginning of good work is to do justice. And this is more acceptable with God according to Proverbs chapter 16 verse 8. Ito, mabasa natin mga kapatid. Better a little with righteousness than much gain with injustice. So, meron talagang reparation to the damage. Halimbawa, bakit di po ba naalala ninyo yung si Sakyo? Si Sakyo. Doon pumunta ang ating Panginoong Hesus at kumain. Kailan siya tinawag siya na mabuting tao? Nung sinabi niya na i-repair niya yung kasalanan niya. Saan yan mabasa? Lucas 18:8-9. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Tumayo si Sakyo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kaniya ng makaapat na bisis. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Kailan siya tinatawag na anak ni Abraham? Nang inihayag niya ang reparation of the damage sa kasalanan niya. Yun ang di alam sa iba't ibang sikta na ang akala nila, sige, napatawad na
Pag napatawad na, ay di na kailangan pang i-repair yung damage. Tandaan natin mga kapatid, sa ibang sikta kasi, pag ang tao ay mamatay, yung kaluluwa para sa kanila, yun lang ang katawan, lalo na sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, yung grupo ng Seventh-day Adventist, yung grupo ng Mormons, at iba pa, yung kaluluwa ay katawan, at yung katawan ay kaluluwa. Pag mamatay ang katawan, para sa kanila, patay din ang kaluluwa. Mali! Ang ating Panginoong Hesus na mismo ang nagsabi sa San Mateo 10:28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuat hindi mga kakapatay sa kaluluwa. So, may hindi mamatay na bahagi sa tao, at iyon ang kaluluwa. At dahil di mamatay ang kaluluwa ng tao, tanong, tapos sa kamatayan ng katawan, saan pupunta? Pupunta ang tao, saan daw? Sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Yon ang Hebreo 9:27. Itinakda na minsan lamang mamatay ang tao, at pagkatapos nito ay ang kahatulan. So ano daw? Tapos ng kamatayan, haharap tayo sa kahatulan. Ano po ba ang hatulan? Sabi ni San Pablo sa 2 Corintios 5:10, malinaw. Sabi niya, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So tandaan natin mga kapatid, haharap tayo sa hukuman at mananagot tayo sa ating ginawa, mabuti man at masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawan na ito, sabi ni San Pablo. Kaya, doon napapasok ang pagdaan sa tinatawag na apoy. Ito, unang Korinto 3:13, makilala ang ori ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, makatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ngayon, dahil nagdaan sa apoy, mga kapatid, pwede po ba na ipanalangin pa natin sila? Pwedeng-pwede. Dahil kung ibalik natin ang sabi ni San Juan, ito'y mga para lang sa mga nagkasala na hindi humantong sa kamatayan. Anong ibig sabihin nagkasala na hindi humantong? Kaya pwedeng ipanalangin. Yung wala sa impyerno, walang mortal sin. Kaya pansinin ninyo ang sinabi sa unang Juan 5:16-17. Kung makita nino man ang kaniyang kapatid na gumawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay
Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humantong sa kamatayan. Ipanalangin daw. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing, dalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ano daw? Yung kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, yung iba, tinatawag yan na mortal sin. No? Kung gamitin natin ang Revised Standard Version, mga kapatid, ito ang mabasa natin sa 1 John chapter 5 verses 16 up to 17. Ito mabasa natin. If anyone says his brother committing what is not immortal sin. So malinaw dito na yung kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan, ibig sabihin mga kapatid, hindi mortal na kasalanan. At may babala na ang ating Panginoong Hesus dahil ang Diyos, maliban na siya ay pag-ibig, siya ay Diyos na hustisya. Bawat isa umano. Tinitiyak ng ating Panginoon Jesucristo na mabilanggo talaga hanggang mabayaran yung kabuuang utang. Asan yan mabasa? San Mateo Kapitulo 5, versikulo 26. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo mababayaran ang kabuuan ng utang mo. Ngayon, yung mga kasalanan, dahil ang Diyos ay hostisya, yung kasalanan na pinatawad na sa kumpisal, meron pa yung reparation to the damage. Halimbawa, na ang kasalanan mo, corruption. Kung kasalanan mo, corruption, hindi sapat na sasabihin mo lang sa pare, Father, nagkasala ako. Politiko ako, nangnakaw ako ng pira sa kaba ng bayan. May obligasyon ka, tulad ni Sakeo, na isauli mo yung ninakaw mo. So may reparation of damage. At may temporal punishment sa bawat kasalanang nagawa. Kahit pinatawad na. Bakit? Mabasa ba yan sa Biblia? Tingnan niyo ang ikalawang Samuel 12:13-14, mga kapatid. Pinatawad na ang kasalanan ni David. Nangungumpisal siya kay Nathan. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan said to David, the Lord will forgive you, even for this sin. You will not die, but you did things that made the Lord's enemy lose their respect for him. So, your new baby son will die. So ano daw? Pinatawad na ang kaniyang kasalanan, pero dahil pinatawad na ang kanyang kasalanan, mga kapatid, meron pa umanong kabayaran. Temporal punishment. Ang bata, dahil sa kanyang kasalanan na pinatawad na, ay mamamatay. May temporal punishment. Muna yun ang pagtulunan. More payment sa ito pa, makwartahan pag yun. Kaghan ka kay, more, di man po buang po, mumisa ang parigo po'y bayad. So, Mali. Di daw umano magmisa. Ito mahilig talaga itong chismis ang mga pastor na ito. Mga chismoso. Di daw magmisa ang pare pag walang handog, walang bayad. Una, sa lahat ng misa, mga kapatid, ipinalangin ng mga pare sa misa. Bawat araw, iba't ibang oras na Panginoon, kaawaan mo ang mga kaluluwa, lalo na ang mga kaluluwa sa mga yumao
na wala nang nag-alala pa sa kanila. Sino ba yung kaluluwa yan? Mga kaluluwa yan ng mga miyembro ninyo na hindi na ninyo inaalala. Pero araw-araw, isinali yan ng pari sa mga misa. Sinisingil ba kayo? Kaya, grabe itong chismis na ikinakalat sa mga anti-katoliko, mga kapatid. So, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Baka nakalimutan nila San Mateo Kapitulo 12, versikulo 32. At ang sino mang nagsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapuat, ang sino mang nagsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Anong punto dito? Di ba malinaw ang sabi sa ating Panginoong Hesus? Kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. So maging sa darating, sa kabilang buhay, meron pang chance. Ngunit ang kasalanan laban sa Espiritu ay di na mapatawad maging sa buhay na ito at maging sa darating. Kaya doon natin makita sa unang Pedro Kapitulo 3, 18-20 mga kapatid, eto, mabasa natin. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ang mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ngayon, itong kulungan ng mga espiritu, kung tingnan natin sa Latin Vulgate, itong Latin Vulgate, La Sagrada Biblia, ito. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el padre se entiende, por cárcel, kulungan, por cárcel, el purgatorio. Ano daw umano? Ang kulungan sa mga espiritu, tinatawag na purgatorio. Kaya, di totoo ang sinabi nila mga kapatid, na di yan mabasa sa Biblia. Imagination lang yan nila. Kahit nga, kung sa bagong tipan, mabasa ba na natin na ipinalangin yung patay na? O, tingnan nyo sa 2 Timothy chapter 1 verses 16 up to 18. Ito mabasa natin. I pray that the Lord, sabi ni San Pablo, I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often shared me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then, after he arrived in Rome, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporo on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. So ano daw? Ang sabi ni San Pablo? Malinaw sabi niya na I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Baka sabihin nila, asan diyang mabasa na patay na si Onesiporo? Wala namang mabasa diyan. Di, sisilipin natin ang komentaryo sa Biblical Scholars. Ito mabasa natin mga kapatid.
Onesiphorus is unknown. He must have been a member of the Church of Ephesus, where his family is resided. The expression of St. Paul conveys the impression that the generous person was dead at the time he wrote. Ano daw? Sabi ng mga biblical scholars, si Onesiporo patay na nang isinulat ni San Pablo yung ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 18. Anong sabi niya sa 18? Malinaw ang sabi niya. Eto mga kapatid, I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Kaya malinaw mga kapatid na kahit sa New Testament, ang pagpanalangin sa yumao ay ginawa sa panahon nila ni Apostol Pablo.